Hallelujah. Sarap magpuri sa Lord. Amen. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa? Hallelujah. Sige po. Pero bago po ulit tayo magpuri sa Lord, tayo po ay makikinig ng kanyang banal na salita. Inaanyayaan ko po ulit, tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang kanyang salita sa 1 John chapter 4, verse 7 to 21. Sabi po dito, verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8 kayo po. Verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Verse 10 kayo po. Verse 11, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. And verse 12, No one 13, this is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. 14, 15, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. 16, 17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. 18, we love because He first loved us. 20, last verse, and He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Father God, we thank you. We glorify you, Lord God, for this opportunity again, Panginoon, na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita, Lord God. Lord, we cast out evil in our presence right now, Lord God. We rebuke it in Jesus' mighty name, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na mga anak niyo ay makapakinig, Lord God, ng inyong banal na salita at ma-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po. Will mo po ang mangyari sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, pwede na po tayong imuko at ngitian po natin ang ating mga katabi, ang ating nasa likod. Sabihin mo, bawal matulog. Malamig ba? Bawal matulog. Sabihin mo, bawal matulog. Mamaya na matulog. So ngayong pong February, alam naman po natin, ang ating tema for February is Love Month. Tanong po, bago po tayo mag-start, yung katabi nyo po ba? Yung nasa likod nyo, nasa harap nyo, mahal nyo po ba yan? Amen po ba? Pwede ba tignan nyo, mahal nyo ba talaga yung nasa likod nyo? Siyempre, pag pamilya natin, madaling mahalin, no? Paano kaya pag yung mga kapitbahay natin, yan, mga kapatid natin sa Panginoon, kaya pa ba nating mahalin? No? Amen po ba? Amen. Sige po. Minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon. Ngayong umagang pong ito, ang ating pong tema is, title po ng ating preaching, God commanded you to love. Sabi mo sa katabi mo, God commanded you to love. Inutusan ka ng Panginoon na magmahal. Amen po ba? Sino po dito ang nakaranas ng magmahal? Wow! Lahat po, no? Nakapagmahal na ng bilihin ba ito? Parang mali yan. Mahal ng bilihin ngayon, eh, no? Iba ng pagmamahal kasi yung ano ngayon, mas, grabe. Pero ngayon po, ang pag-uusapan natin,
may inutos sa atin ng Panginoon, God commanded us to love one another. Oh, amen. Sino kaya yun? No? Siguro walang pili-pili yun, sabi ng Panginoon. Ngayon po, for our introduction, sabi po dito, the Apostle John wrote 1 John for believers in Asia Minor, possibly including Ephesus. Ang nagsulat po nitong 1 John, siyempre si John. Marami po kasing yung mga Bible scholars natin, sa panahon natin, at mag-isa dati po, nung sinulat po kasi itong 1 John, hindi po nagpakilala ang author. No, kaya inaral ng mga Bible scholar kung sino ba talaga yung nagsulat ng book na ito at napag-alamanan nila na ang nagsulat nito ay si Apostle John. Amen po ba? Si Apostle John po, nung mga time na sinulat niya ito, siya po ay matanda na. Matanda na po at siya po ay, bandang Ephesus, ngayon po modern day Turkey, nandun po siya. At ang kalagayan po ng mga believers that time, marami po ang naniwala na sa Panginoon na kapag church plant na si John sa maraming lugar sa Asia Minor, pero yung mga believers that time, no, sila po ay kadalasan nako-compromise at marami po kasing issue sa panahon nila, maging sa panahon natin. Amen po ba? Sabi po dito, addressing their specific issues and spiritual needs. The false teachers claimed Jesus was a purely spiritual being. Nung panahon po ni John, marami po ang mga kulto. Kulto. Marami po. Marami din pong mga hindi naniniwala sa Diyos at marami rin po na naniniwala naman sa napakadaming Diyos-Diyosan. At meron naman po, isa sa mga medyo issue that times, kaya sinulat ito ni Apostle John, merong mga grupo, mga Gnostic na sinasabi si Jesus, naniniwala sila kay Jesus, ngunit ang paniniwala nila na ang Panginoon ay spiritual being. Hindi siya nagkatawang tao. Nung bumaba siya sa lupa, spiritual pa rin. Yun po yung kanilang paniniwala. And sabi po dito, Jesus was a purely spiritual being, denying his physical existence and significance of his human life, death, and resurrection. So, ang nangyari po, yung mga tao, yung mga believers, matagal ng mga mananampalataya, medyo naguluhan sila. Ay, parang tama yung sinasabi na itong mga kulto na to eh. So, ngayon po, kinlaro ni John, kaya siya nagsulat para linawin sa mga believers sa lugar ng Asia Minor kung ano ba talaga yung totoo. Amen po ba? And, sabi din po dito, they also emphasize knowledge over love and fellowship. Sa kanila po, uso pa po kasi yung mga alipin. No? Dito po kasi ngayon, ang alipin na lang, yung mga alipin sa pag-ibig. Amen po ba? Especially yung mga tatay, alipin yan. No? Alipin sa gigilid, laging yung lutusan ng misis. Amen po ba mga tatay? Pwede po ba pumalakpak yung mga tatay na alipin? Nagpapasako. No, sa atin po sa JCC, ang term natin dyan, nagpapasako. Ayaw na lang ng away. Amen po ba? Grabe no. Alam niyo po, sa January 20, nawalan ako ng trabaho. Sa ilang araw na nasa bahay ako, naranasan ko na tinuruan ako ng Panginoon kung paano talaga magmahal. No, kasi isipin niyo po sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang lagi namin pinagtatalunan ulam. Anong kakainin natin? No? Laging ganun. Laging, ikaw na mag-decide. Saka di mabibili. Tinuruan po ako ng Panginoon na umibig lalo. No? Inibig ko lalo ngayon ang misis ko. Dahil sa pagtatasyo namin. Dahil sa ulam. Amen po ba? Yung hirap sa mga babae, no? Lalo na sa mga misis. No? Kasi way back kasi talagang kay Eva pa lang, hirap na sila sa pagkain. No? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Next slide. This results in believers being led away from the true message of God's love and Jesus' sacrifice. Kaya po sa panahon ni John, maraming mga believers ang sabihin natin na nawala sila sa pananampalataya ng Panginoon. Marami ang naguguluhan. Diyos ba talaga itong sinasamba natin? Bakit parang ang tagal niya dumating? Mga ganon. At sa kanila ay
Di ba? Yun nga po sabi ko, yung uso yung mga alipin and nandun po yung, kumbaga yung pagmamahal nila sa kapwa nila ay hindi nila minsan na-exercise, especially dun sa mga kanilang mga alipin na Kristiyano, no? At ito po yung eksena natin. Sinulatan sila ni John para turuan sila, ay paalam sa kanila na mahal sila ng Panginoon at kailangan nilang i-share kung ano yung na-experience nilang pag-ibig na galing sa Panginoon. Potentially causing spiritual confusion and weakened fellowship among them. So ngayon pong umagang ito, we are blessed. Mapalad tayo mga kapatid dahil gusto ng Panginoon na tayo ay matuto kung paano ba magmahal, paano ba mahalin yung nasa likod mo, nasa harap mo, yung mga nakakainis sa paligid mo, paano nga ba mamahalin, no? Kaya, God, sabi mo sa katabi mo, God commanded you to love. Mahal mo ba ako? Tanungin mo nga yung katabi mo, mahal mo ba ako? Iparanas mo naman sa akin yung pagmamahal mo. Mamayang lunch. Amen, pwede ba? Pwede ba yung ganon? Paranas mo yan. Amen. So sa ating pong structure of the text, ito po yung structure of the text natin. Medyo mahaba yung ating ngayon, scripture. Verse 7 to 12, God's love and our love for one another. Ano po dito yung pagmamahal ng Panginoon, kung sino ba, ano ba yung love, and yung love natin para sa isa't isa. 13 to 16, God's love perfected in us through Jesus. 17 to 18, love and confidence in God's presence. And 19 to 21, loving God and loving others. Next slide po natin, main points. Papakita ko po yung mga main points. Alam niyo po, mahal ko yung mga pastor natin. Bless ako kasi tinrain nila ako, tawag nito. Sila po yung nag-trade sa akin, pero kagabi po, hindi ko po na-send yung yung outline ko, kaya hindi po nila nakita na 5 po yung natin ngayon. Pag nakita to ni Pastor, no? Pero mapalad tayo ngayon dahil may gustong sabihin ng Panginoon. Naniniwala ako na may kakausapin ng Panginoon ngayong umagang ito sa mga main points natin. May gustong sabihin ng Panginoon, may gustong i-remind ng Panginoon na pwedeng matagal ka ng Kristiyano pero hindi mo nagagawa or nakalimutan mo na. Ito po, 5 points po tayo ngayon. So kaya po ba nating manatili ng 2 hours ng preaching? Kaya pa po ba? Ayun. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, dako po tayo sa unang puntos po natin. God reveals Himself through love. Nagpakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig. Verse 7, sabi po dito, basahin po natin, Dear friend, kausap po dito ni John, yung mga believers that time, sabi niya, Dear friend, let us love one another. Mahalin natin ang isa't isa. For love comes from God. Dahil ang pag-ibig po ay galing sa Panginoon. Everyone who loves has been born of God and knows God. Sabi po dito, sabi ni John, sabi ng Biblia, kung sino po ang umiibig, sino dito yung umibig na? Kung ikaw ay umibig, ikaw ay nasa Panginoon. At kilala mo na ang Panginoon. Amen po ba? Verse 8, whoever does not love does not know God. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang umiibig ang katabi mo ngayong umagang ito? Sabi po ng Biblia, kung ikaw, yung katabi mo, ay hindi marunong umibig, or hindi pa umiibig, hindi siya galing sa Diyos. Amen po ba? Dahil lahat ng nasa Diyos ay umiibig. Amen po ba? Nasusundan pa po ba natin? Lahat po ng umiibig ay galing sa Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya? Sabi dito, because God is love. Sabi mo sa katabi mo, God is love. Ang Panginoon natin is love. Sa letter A po natin, sabi po dito sa letter A, God is love. Love isn't just something God does. It is who He is.
Alam niyo po mga kapatid, nung sinabing God is love, hindi po ito yung ang Panginoon umibig. Yes, umiibig ang Panginoon, pero hindi po ito limited dun sa umibig lang siya or kinilig lang siya. Mismo po ang Panginoon ang pag-ibig. He is the author of love. Ang very nature po ng ating Panginoon ay pag-ibig. Amen po ba? Imagine niyo no, kung ang Diyos natin ang mismong pag-ibig, grabe yun. Amen po ba? Grabing pagmamahal yun. Kung mismong pag-ibig, kung siya yung source ng pag-ibig, paano kaya pag nagalit siya? Alam niyo po, ang Diyos, pag nagalit siya sa atin, sa isang makasalanang tao, may pag-ibig pa rin. Hindi po mawawala sa nature niya yung umibig. Dahil siya po mismo ay ang pag-ibig. Ito po yung Diyos na sinasamba natin. Pwedeng padaanin ka niya sa pagsubok, pwedeng i-allow niya yung difficulties in life, dahil makulit ka, dahil mali yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng Panginoon. Amen po ba? Mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay pag-ibig. Grabe, no? Yung Diyos na pinagsisilbihan natin, siya mismo ay ang pag-ibig. It's not a choice He makes from day to day, but the very core of His being. Because love starts with Him. Ito po yung maganda. Lahat po ng pag-ibig dito sa mundo, ang nag-originate sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po natuto tayong magmahal dahil minahal lang tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Ganon po ang ating Diyos na sinasamba. Because love starts with Him, it isn't just a feeling, it is His nature. He doesn't just show love, He is the source of it. Meaning, every bit of true love in the world begins with Him. This is the God we serve, whose very DNA is love. Even in His anger, isipin nyo, no? Sabi ko nga po kanina, kahit magalit ang Panginoon, hindi masaseparate yung character niya, yung nature niya na siya ay pag-ibig. This means that even when we hate this means that even when He hates the sin, He is consumed by relentless passion for us. Imagine niyo po, ito po yung nangyari. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig, at ang mga Israelites, sa mga Jews that time, ay pasaway, imbes na ang gawin ng Panginoon ay hindi, mag-start na lang ako sa bagong lahi. No? Patuloy niya pa rin minahal ang tao. Kahit tayo, no? Patuloy niyang minahal. Pwede sanang wala na yung buhay natin, tapon na tayo sa impyerno agad eh. Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, andito tayo ngayon, nakikinig ng kanyang banal na salita. Next slide po natin, sabi po dito sa letter B, love is a characteristic of those born of God. Sa verse 8, sabi po dito, whoever does not love does not know God, because God is love. Kung sino po ang hindi umiibig, hindi alam kung paano umibig, hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila naranasan ng Panginoon. Kaya ngayon, ang tanong po sa ating umaga, totoo po ba na naranasan na natin ang pag-ibig ng Panginoon? Ang ebidensya po na tayo ay nasa Kanya pag tayo ay nagmamahal. Ang tanong, paano yung mga nakakainis? Paano kaya yun? Paano natin siya mamahalin? Paano natin sila mamahalin? Sabi ng banal na salita, pag hindi mo mahal ang isang tao, hindi ka sa Diyos. Amen po ba? So ngayon, ang nais ng Panginoon, matutunan natin na mahalin din ang mga nakakainis. Dahil tulad ng mga nakakainis na yon, sa paningin ng Panginoon, ganun din tayo eh. Madumi din tayo, nakakainis. Pero mahal tayo ng Diyos. Minsan papalakpakan natin ng Lord. Sabi po dito, and God owns
Loving others is evidence that we truly know Him. And God's own love is the foundation that enable us to love like this. Kung naranasan mo na kung paano kami minahal ng Panginoon, no, iparamdam mo rin sa iba. Kung naranasan mo na yung provision ng Panginoon, no, tumulong ka sa iba. Amen po ba? Ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. God is love. His very nature is love. Siya po mismo ay ang pag-ibig. Ngayon po, ngayong umagang ito, kung naranasan natin ng pag-ibig ng Panginoon, pwedeng palakpakan natin. Pwede bang, pausapin mo yung katabi mo, mahal mo ba talaga ako? Pwede kasing ganito no? You can know about God. Pwede tayong nakapag-aral about theology. No? Marami tayo preaching na narinig, but alam niyo po, kung paano mo mararanasan talaga yung pag-ibig ng Lord, is pag na-experience mo na. Pwede kasing mapag-aralan mo lang na ang Diyos mapagmahal. Amen po ba? Sa Biblia, pwedeng mabasa mo lang maraming verses ang magsasabing ang Diyos ay mapagmahal. Pero hindi mo siya talaga mauunawaan kung hindi mo na-experience. Ngayon po ang tanong, na-experience na po ba natin that God is love? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Lord. So, again po yung unang puntos natin, God reveals Himself through love. God is love. Tandaan po natin yon, ang Diyos po natin mismo ang pag-ibig. Amen. Next po natin, second point po natin, God's love is demonstrated through the sacrifice of His Son sa verse 9 and 10. Sabi po dito sa verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Dinemonstrate po mismo. Hindi lang sinabi ng Panginoon na, ako ang pag-ibig. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon. Dinemonstrate niya. Pinakita niya in action kung paano ba umibig. Kayo po ba, nung nililigawan niyo ang inyong misis, no, paano niyo pinakita na mahal niyo siya? Ang parents nyo, paano nyo po pinapakita na mahal nyo siya? Pwede bang banggitin, I love you, mommy. Pero pag nasa bahay, no, hindi mautusan. Amen po ba? Mga kabataan, amen po ba? Pwede bang tapikin mo yung parang ikaw yata yun Parang ako pala. Ako yun. No? Ganon din po sa Panginoon. Ang ginawa po ng Panginoon, hindi niya lang sinabi na siya ay pag-ibig, dinemonstrate niya pa sa atin. Paano? Sabi po dito, sa letter A natin, God's love isn't just a feeling, it is a sacrifice. He sent His one and only Son into the world so we can live through Him. Ang ginawa ng Panginoon, anong ginawa? Pinadala niya ang kanyang nag-iisa, bigatin Son, walang katulad na anak dito sa lupa para sa iyo. Imagine niyo yun kung gaano kabigat yun mga kapatid. Kung gaano kagrabe ang pag-ibig ng Panginoon. Imagine niyo kayo may anak kayo nag-iisa. Ibibigay niyo para sa mga makasalanan. Kaya niyo po ba? Para sa mga hindi niyo naman kaano-ano? Para sila maligtas? Amen po ba? Ganun po kabigat yung ginawa ng Panginoon. He gave His only Son para tayo mabuhay na kasama siya. Amen po ba? Ganoon dinemonstrate ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Napakabuti niya. That's the ultimate expression of love. Giving up the most precious to save the lost. Tayo maaari, kaya natin na ibigay natin yung buhay natin sa pamilya natin, sa anak natin. Pwede. Pero para sa iba, hindi kaya no? Mahirap Pero ang Diyos, binigay niya. Dahil ganoon siya ganoon siya magmahal. Ganoon siya katindi. Agape love, unconditional love. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus died for us
taking our place so we can be with Him. That's love. Imagine niyo ang Panginoong Hesus, no? Kung kayo po ang Panginoong Hesus, iaalay niyo rin po ba ang inyong buhay para sa mga hindi niyo kakilala? Parang ang hirap, no? Yung lalagyan ka ng ng tinik, papabuhatin ka ng mabigat na cross, at ipapako ka sa cross para doon ka mamatay habang pinagtatawanan kanila. Amen po ba? The Lord God, ang Diyos na sinasamba natin, grabe yung sacrifice, grabe po yung pagmamahal na inoffer niya sa atin. Ganito po niya dinemonstrate kung gaano niya tayo kamahal. Ngayon po ang tanong this morning, naranasan niyo na po ba talaga yung pag-ibig na yun? Na-realize niyo na po ba? Na-grasp niyo na po ba kung gaano kabigat, kalalim yung pag-ibig sa inyo ng Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Ngayon po, kung naintindihan na po natin, na-grasp natin, ano po yung magiging response natin dun sa pag-ibig na binigay, in-offer sa atin ng Panginoon? Ano na po? No, ano na po yung magiging tugon natin this morning? Yun po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon or gustong i-remind sa atin ng Panginoon. Pwede po kasing tulad ng mga Israelita that time, sa sinulatan ni John, pwedeng compromise na sila eh. Pwedeng medyo nawawala na sila sa faith nila dahil ang daming mga kulto, ang daming kabisihan din, ang daming war din na nangyari sa kanila eh. Ang daming sumakop sa kanila, kaya kailangan nilang magbanat ng buto para may makain sila para sa pamilya nila. Ganon din po tayo. Kung i-relate natin sa panahon natin ngayon, as Christian, nabibisi na po tayo at nakakalimutan na natin yung pagmamahal na inoffer sa atin ng Panginoon. Marami po sa atin, mga kapatid natin, especially mga kapatid natin na wala ngayon, pag-pray natin sila na maranasan ulit nila, ma-realize nila kung gaano sila kamahal ng Lord. Tayo, we are blessed. Nandito kayo ngayon, naniniwala ako, dahil naranasan niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Next slide po natin, sabi po dito, this is love, that we love God, not that we love God, but that He loves us. Sabi po sa verse 10, basahin po natin, this is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. This is love. Hindi dahil mahal natin ang Panginoon, sa una hindi natin kagad mahal ang Panginoon eh. Amen po ba? Bago natin makilala ang Panginoon, hindi nga natin siya naalala eh. Hindi nga tayo nagpipray niya eh. Hindi nga tayo nagpapasalamat sa pagkain na binigay niya eh. Sa hininga na binigay niya. Diba? Ganun po tayo, mga kapatid. Hindi dahil minahal natin siya, kaya minahal niya tayo. Hindi. Ang nangyari po, dahil mahal tayo ng Lord, kaya minahal natin siya. Tignan mo yung katabi mo. Kaibig-ibig po ba? Yes. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, kaibig-ibig ba ako? Amen ba ako? Kaibig-ibig ba ako? Diba? Especially, kung babalikan natin yung buhay natin dati, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Kaibig-ibig ba ako ng mga panahon na yun? Para ibigay niya sa akin yung buhay niya. Amen po ba? Ganun po, kabigat yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Ganun kagrabe yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Though we are sinners, He loves us. Minahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo kaibig-ibig. Ang inuuna natin yung mga makamundong desire natin. Kumita ng pera, sumikat, magkaroon ng maraming likes. Yun po. Pero ang Diyos, tinawag tayo, minahal tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Grabe ang pagmamahal niya. This is love. Ganun po ang pag-ibig. Agape love. Unconditional love. Walang hinihinging kapalit. Hallelujah. Yet, He sent His Son to save us. No achievements, no good deeds, no amount of trying could earn His love. It is a gift
gift given freely to us in our brokenness, no? Kahit ano mga kapatid, kahit nakatapos ka ng engineer, or nakapagpatapos ka ng mga anak mo, or kung ano mang achievements ang meron ka, mayaman ka, no? Di mo pwedeng sabihin dahil doon minahal ka ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon kasi mahal ka niya lang talaga. In-offer niya ang buhay niya freely kasi mahal ka niya. Ganun po kagrabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. So balikan naman po natin. Unang puntos natin, nagpakilala ang Panginoon as love. The ultimate source of love. Siya mismo ang pag-ibig. Siya ang author ng pag-ibig. Next is, second point, He demonstrates His love. Nung binigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa atin, para tayo ay maligtas sa kasalanan, sa tiyak na kasalanan sa impyerno. Ngayon po, ang ating third point, sabi po dito, ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, ang gusto niyang ipagawa sa atin this morning, God commanded you to love others. Sabi mo sa katabi mo, inutusan ka ng Panginoon na mahalin ako. Grabe, no? Ikaw din, sabi mo sa sarili mo, inutusan ako ng Lord na mahalin ka naman. Babalik. Kahit nakakainis ka, utos ka ng utos. Sabi mo sa misis mo, grabe. Inutusan ka ng Lord na mahalin ako kahit nakakainis. Inutusan ka ng Lord na mahalin ang iyong magulang kahit hindi mo siya maintindihan. Ang iyong anak na pasaway. Mga kakilala mo na grabe yung buhay. Inutusan ka ng Panginoon para mahalin sila. Amen po ba? Sige po. Letter A ay sa verse 11, sabi po dito, Dear friend, since God so loved us, dahil grabe yung pagmamahal na pag-ibig na pinadama niya sa iyo, binigay niya sa iyo, sabi dito, we also ought to love one another. Kailangan mo rin mahalin ang iyong kapwa. Kailangan magmahalan din tayo. Letter A, sabi po dito, and now that we've seen God's love and experience, sino po dito naka-experience na ng pag-ibig ng Panginoon? Kung tatanungin ko po kayo, paano nyo po na-experience yung pag-ibig ng Panginoon? In what point of your life na sabi nyo, na-experience ko talaga ang pag-ibig ng Diyos? Saan ba pag nagkasakit lang? Pag halos 50-50 na? Now that we've seen God's love and experienced God's love, we're called to reflect it. He shows the world what God's love looks like by loving each other. Ito po yung gusto ng Panginoon. Mahalin natin ang bawat isa para mapakita natin kung sino ang Diyos sa atin. So, sabi po dito, making the invisible God visible through acts of love, kindness, and compassion. Makikita yung Diyos na hindi naman natin nakikita physically sa pamamagitan ng kanyang mga anak na umiibig. Ang tanong, umiibig po ba talaga kayo? Iniibig niyo po ba yung mga nakakainis? Paulit-ulit natin. Umiibig po ba kayo kahit nakakainis na yung kapitbahay niyo nagpapatain ng aso doon sa harap? Iniibig niyo po ba yun? Gusto ko i-share yung kay Nanay Digna Yung dinuan siya ng saging sa paa No? Amen. Sabi po dito, next, po natin, verse 12, sabi po dito, No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Wala pong nakakita pa sa atin, physical, dahil ang Diyos natin ay spiritual, wala pa nakakita sa ating Diyos. Amen po ba? Sino po dito nakakita ng Diyos na? Alam niyo po, nakakalungkot sa ating bansa ngayon dahil ang daming false teacher. No? Isa na lang, kumpleto na tayo Kumpleto na tayo. Alam niyo po ba sa
Mindanao, di ba? Kilala natin merong the Son of God. Kilala po natin, nakakulong yun ngayon Si Kibuloy, di ba? The Son of God. Alam niyo po sa Luzon, kakaiba talaga ang Pilipinas. Kukumpletuhin na merong the Holy Spirit. Di ba? Sabi ng Panginoon, bago siya umakyat, may dadating, nakapalit ko, at sasamahan kayo. Ngayon, pinanghawakan naman ng taga Luzon na siya na ang Holy Spirit. Diba? Nakakalungkot po, mga kapatid. Kaya kailangan natin mag-aral. Alam niyo po, napakadaming followers nun. No? Kulang na lang ng isa sa Visayas na lang talaga the Father, God the Father. Kompleto, Trinity na talaga yung Pilipinas Kaya, nakakaranas tayo ng mga dilubyo Amen po ba? Lakpakan natin ng Lord. Pero sabi po dito, no one has ever seen God. Yung mga false teacher na yon, hindi sila Diyos. Wala pang nakakakita sa Diyos. But, sabi po dito, but if we love one another, pag mahal mo katabi mo, pag natuto ka magmahal, nagparanas ka ng pagmamahal, nakita na rin nila ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Isang example niyan. Isang example po niyan ay, sample, meron kang tinulungan na tao. Mahirap, grabe, walang ulam araw-araw. Tapos ikaw din, wala kang trabaho. Dahil may naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos, tinulungan mo pa rin siya. Alam niyo po kung ano sasabihin nun, nung tinulungan niyo? Di ba magpapasalamat siya sa Lord? Salamat sa Lord sa buhay mo. Diba? Napakilala natin ang Diyos na buhay dahil nagparanas tayo ng pagmamahal sa iba. Yun po yung gustong sabihin sa atin ng Lord. Kung nakaranas ka ng pag-ibig niya, iparanas mo rin sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, iparanas mo sa iba. Hallelujah. Pwede palakpakan natin ang Lord. Kung nakaramdam at nakaranas ka na ng pag-ibig galing kay Lord, iparamdam mo din sa iba para makilala din nila at maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Reality check. It is impossible to truly love a God we cannot see. If we are harboring bitterness towards a brother or sister we can see, hindi talaga natin makikita, hindi natin mapapakita si Lord kung tayo po ay may galit, may inis sa ating kapwa. Pero pag pinaranas natin kung gaano tayo minahal ng Lord through, di ba? Expressing care, kindness, makikita nila ang Panginoon sa buhay niyo. Amen po ba? Madadala natin sila sa church. Amen po ba? Sa mga kabataan, ipakita nyo sa magulang nyo, no? Na naranasan nyo na ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag nasa bahay kayo, Netflix lang, ML lang, no? Tumulong kayo sa bahay. Ipakita nyo sa magulang nyo na nasa inyo na ang Diyos. Kasama nyo na ang Diyos para madala natin sila kay Kristo. Amen po ba? Gusto niyo po ba yun, mga kabataan? Gusto niyo po ba yun? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So yun po, balikan lamang po natin. Unang puntos, God is love. Pangalawang puntos, He demonstrates His love. Hindi niya lang sinabing siya ay pag-ibig. Dinemonstrate niya to. Paano? Pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak dito sa lupa. And number 3, point po natin, inutusan ka ng Panginoon na magmahal, na mahalin ang isa't isa, ang mahalin ang iyong kapwa, ang mahalin lahat ng nakakainis. Pati yung ex mo. Sabi mo sa katabi, may ex ka ba? Sabi mo kay Kuya Lindon, hindi ka pa nagka-boyfriend, nagka-girlfriend. Mamaya kakausapin kayo lahat, pastora, yari kayo. Pang-apat po natin na puntos, God's love casts out fear of judgment. Verse 17 to 18. Sabi po dito sa verse 17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Malinaw po sa Biblia. Marami pong book sa Bible na nagsasabi,
dadating ang judgment. There will be second coming ng Panginoon, and pagdating ng Panginoon, hindi na siya Savior, but He will be a judge. I-judge niya na kung ikaw ba ay may relasyon sa Kanya. Kung ano ba pinagagawa mo dito sa lupa. Sumunod ka ba sa Kanya? Umibig ka ba? I-judge ka ng Panginoon. There will be judgment. In this world, we are like Jesus. Sabi po dito, sa letter A po natin, in John's context, the believers were struggling with the influence of false teachers who were spreading lies about God's nature and Jesus' message. These false teachers emphasized judgment and condemnation, making believers fearful of God's judgment. Dahil po napakadaming kulto that time, yung mga believers, hindi na nila alam kung ano yung paniniwalaan nila, at nandun po sila sa point na, kasi nagsabi ang Panginoon, muli siyang babalik. Pero dito, ilang taon na ang nakalipas. Bakit di pa rin bumabalik? At binabato yun sa kanila nung mga kultog. Oh, hindi pa bumabalik ka! At yung ibang believers, na na sila, ay, baka hindi totoo talaga. Baka hindi kami totoong ligtas. Ganun na po yung naiisip nila. Kaya sinulatan sila ni John na, totoo ang Lord. Nakaranas ka na ng pag-ibig niya. Ngayon, dito sabi po dito, making believers, John counters this by emphasizing God's love and assurance, reminding them that true faith in Jesus brings confidence, not fear. Dito po sa verse 18, sabi po, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Sabi po dito, paano magiging perfect ang love? Pag there is confidence ka na. May confidence ka na pagdating ng judgment, save ka. Amen po ba? Ang tanong, kayo po ba, may confidence po ba kayo na kayo, pag dumating ang Panginoon, ay diretso langit? O papunta ulit kayong Bicol? O sa baba? May confidence na po ba tayo kung sa tayo papunta? Sa context nila, ganun may takot sila. Sa atin po, ngayon, ang tanong, nandun na po ba yung confidence natin? Kung saan tayo papunta? Kung saan tayo papunta? Amen po ba? O dahil, Brother Lyndon, kasi meron pa akong mga sikreto na hindi ko masabi kay Lord. Hindi ko pa nga nahihingi ng tawad kay Lord. Baka meron pa po. Kaya yung confidence natin, ngayon po, God reminds us, there will be a judgment day. Gusto ng Lord, itaas mo na yan. Kay Lord, alisin mo na yan. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Kaya nag-waver yung faith mo Kaya naiisip mo, ay, pag ngayon dumating ang Lord, ngayong oras na to, iwan ako talaga. Ngayon po, sabi po dito, there is no fear in love. Kung ikaw nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos at alam mong mahal ka ng Diyos, alam mong niligtas ka niya, nasa tiyak na kasalanan, there is no fear na dapat. There is no fear. Because perfect love drives out fear. Paano mo masabing perfect ang love? Pag wala ka ng fear sa judgment day, alam mo na, may confidence ka na kung saan ka pupunta. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Sabi din po dito, yung perfect means mature or complete. As God's love matures in us, it pushes out the anxiety of being good and not good enough for the judgment day. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. So yun po yung pang-apat natin. No? Perfect love, yung pagmamahal ng Lord na binigay niya sa atin, cast out fear of judgment. Kasi po ngayon sa panahon natin, pwedeng ganun no? Pwedeng, Kristiyano ako Pwede kasing ganun sa mundo natin, para ikaw ay
para ikaw ay guminhawa ang buhay mo, kailangan mong magtrabaho ng linggo. Diba? Hindi ko sinasabing masama, pero nako-compromise. Dahil ikaw ay nabisi na ng linggo, wala ka ng relasyon sa Panginoon, hindi ka nakakapakinig ng kanyang salita. At unti-unti, yung spiritual mo, bumabagsak hanggang sa nawala ka sa Panginoon. Amen po ba? Pwedeng ganun eh. Kaya ngayon po, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng confidence at patuloy tayo sa Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Sige po. Balikan lang natin. Una, God is love. Pangalawa, dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang pagmamahal through His Son. Number 3, God commanded you to love. Pang-apat, perfect love cuts out fear. At pinapalitan ito ng confidence. And fifth po natin is God's love gives us identity. Amen. Sabi po dito sa verse 20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love whom they have not seen. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, na kung sino man po sa atin ang nagsasabi na mahal natin ang Diyos, sino po dito mahal ang Diyos? Yet hates a brother or sister, ayaw mo doon sa katabi mo, kasi hindi pa binabayaran yung utang mo, ay utang niya. Inaway ka nung nakaraan, pinagchichismisan ka. Sabi po dito, if you love God, pero hates your brother or sister, ikaw ay sinungaling. Amen po ba? For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they cannot see. Sabi po ng Biblia, kung ang tao nga na nakikita mo, hindi mo mamahal, paano pa kaya yung Diyos na hindi mo naman nakikita? Di ba ang hirap nun? Ngayon po, ang tanong, naiinis pa po, may kagalit pa po ba tayo? Meron pa ba tayong tao na ayaw? Hindi natin mahal? Ngayon po, ang gustong sabihin ng Lord, mahalin natin na siya. Napatawarin na natin. Dahil kung mahal natin ang Lord, dapat mapakita din natin na mahal natin sila. Para makita nila kung sino ang Lord sa atin. Letter A, sabi po dito, God's word is clear. If you're sitting in a church, calling yourself Christian, leading others but hating your brothers, ikaw ay sinungaling. Diba? Nasa church ka, leader ka, pastor ka, pero may taong inis na inis ka at pag nakita mo, talagang iiwasan mo, sinungaling ka. Ako po naranasan ko po yun eh. Pero ngayon okay na kami. Pagka-PM pa nga kami. Naranasan ko na dahil pumuporma siya sa dati kong girlfriend, pag nandyan siya, taga JCC no? Umiiwas ako sa kanya. At pag nandun siya, nasa praise team siya, yung isip ko, patugtog-tugtog ka ba dyan eh? Ang pangit ng tugtog mo, ganun po. Naiinis ako sa kanya. Pero dahil nakilala ko ang Panginoon, nakaranas ako ng pag-ibig niya, ngayon po, yung relasyon namin, grabe. No, nagkaka-PM pa kami. Yung dating ayaw ko na tao, natutunan kong mahalin. Natutunan kong ipag-pray. Amen po ba? Ngayon, pag may prayer request siya, brother, papunta na ako ng Japan. Sabi ko, bala ka dyan. Hindi, ano po, pinag-pray ko na siya ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Yun po ang nais ng Lord na marating natin. Kung meron tayong kagalit, matutunan natin na mahalin din sila. Dahil mahal din sila ng Lord. At pag minahal mo sila, makikita nila kung paano ka naman minahal ng Panginoon. Mapapakita mo sa buhay mo
na may Diyos ka talaga, na totoo yung Diyos, na binago ka ng Diyos, na yung Diyos mo, na Diyos na nagtatransform ng buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon po, magandang tanong dito ngayong umagang ito, meron pa ba akong kagalit? Meron pa ba, isipin po natin, meron pa ba akong taong iniiwasan? Sino kaya yung tao na iniiwasan mo? Sino ba yung tao na pag nandyan, na tulad ko, pag tumutugtog siya, bahala ka dyan. Hindi ka makatingin. Pag nakita mo sa Facebook, nire-report mo kagad pag sa Facebook. No, word of God yung pinost niya, pero nire-report mo. Harassment. Di ba? Tapos, sa GC, naka-silent. Pag nag-post ka, except ganito. Di ba? Ngayon po, yun yung gustong God reminded us this morning na patawarin, mahalin natin kung sino yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Dahil tulad nila, minahal lang din po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. God commanded you to love your brothers and sisters. Sige po, tayo po ay tumayo. Imagine mo, Kristiyano ka, pero tingin sa'yo ng mga tao, manggagancho ka, di ba? Parang ang pangit na, no? Kaya ngayon, praise. Mapalad tayo dahil, alam ko, nararanasan nyo rin, na ang tingin sa mga Kristiyano is yung mga madaling lokohin, di ba? Madaling mascam. Bakit? Kasi, masyadong mapagmahal. Di ba mas okay na yon? Hindi ko sinasabing okay mas scam, ha? Sinasabi ko, ang tingin sa'yo ng tao, mapagmahal ka. Amen po ba? Yun po yung natin. Mapakita sa mga tao, tayo ay mapagmahal, na tayo ay kaibig-ibig, para darating yung point na ma-invite natin sila sa presensya ng Panginoon, especially ang ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Kung yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, gagalit mo, patawarin mo. Sa mga kabataan, kung nanay mo, tatay mo, hindi mo maintindihan, lagi ka na lang inaaway, mahalin mo siya ngayon. Pakilala mo kung sino si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Balikan lamang po natin ang ating mga puntos this morning. Una, ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, dinemonstrate niya ang kanyang pagmamahal through His Son. Binigay niya yung nag-iisa niyang anak. Pangatlo, inutusan tayo, ikaw, ako, na mahalin ang bawat isa. Maging yung mga nakakainis, mahalin natin. Pangapat, perfect love casts out fear. About the judgment, at pinapalitan ito ng confidence na alam mo na dadating ang panahon, doon ka sa taas kasama ang Panginoon. Kasama mo ang Lord. Amen po ba? Panglima, God's love gives us identity. May identity tayo na pag nakita tayo ng tao sa labas, ay, ito, Kristiyano to, mapagmahal to, may Diyos to na totoo. Para dadating yung point sa buhay natin na ma-invite natin sila dahil nakita nila mapagmahal tayo. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti niya. This morning, alalahanin po natin yun. Isa buhay po natin. I-apply po natin sa ating buhay. Mamaya, paglabas natin, may nakakainis. Mahalin natin yung mga dating kapatid natin, mga pinsan natin, mga relatives natin, na hindi natin nakakausap dahil may miscommunication tayo, meron tayong alitan, patawarin na natin ngayon. Hallelujah, Lord God. We thank you. We glorify you, Lord God. Panginoon, patuloy kang magpakilala sa amin. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Make us mature Christian, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dakila ka, Panginoon. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Muli natin siyang awitan. And as we sing, as our praise and sing, kausapin natin ang Panginoon.
Hallelujah. Ini-invite ko ang bawat isa tayo po ay pumikit. Kausapin natin ng Lord. Magpasalamat tayo dun sa pagmamahal na in-offer niya. Kung gaano siya kabuti. Kung gaano niya tayo minahal. Hallelujah. Lord, we are sinners. But you love us anyway, Lord God. You love us unconditional, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, turuan niyo po kami na mahalin ng mga taong hindi ka ibig-ibig. Hallelujah, Lord God. Come on, church, let's sing praises to our God this morning. Hallelujah. Oh, you are all things. All things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. Minsan ka, you are worthy of it all. Hallelujah! Come on, church! You are worthy of it all. Dakila ang Panginoon. We praise you, we glorify you, Lord God. You are worthy of it all. You are okay. Minsan pa, for the last time, you are worthy of it all, Lord God. You are worthy of it all. Hallelujah, Lord God. You are okay. You are okay. You deserve the glory. Yes, Father God. Lord God, maraming salamat po. Napakabuti mo, Lord God. Dakila ka. Karapat-dapat kang purihin ng inyong mga anak, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Sa unconditional love mo sa amin, Lord God. Lord, we are sinners. Marumi kami, Panginoon, hindi kami kaibig-ibig. Lord God, but Lord God, grabe. Maraming salamat dahil minahal mo pa rin kami. You bless us, Lord God, sa aming mga pangangailangan. You give us opportunity to praise you, to worship you, Lord God. Inayaan mo kami po ay patuloy na makalapit pa rin sa inyo, Lord God. At tinawag mo kami mga anak mo, Panginoon. Kaya, Lord God, kami po ay nagpapasalamat, Lord God. Lord, ngayong araw pong ito, ngayong umagang ito, Lord God, ariin niyo po ang inyong mga anak this morning. May offer po namin ang aming mga buhay sa inyo. Gamitin niyo po kami, Lord God. Gamitin niyo kami as instrument of your love, Panginoon. Makita ng mga mahal namin sa buhay, ng mga kakilala namin na kami ay may Diyos na mapagmahal, Lord God. Makita nila kung paano umibig ang isang Diyos sa pamamagitan namin, Lord God. Panginoon, napakabuti mo, Lord God. Thank you, Lord God. Lord God, muli, Panginoon, make us more mature. Patuloy mo kaming baguhin, transform our lives, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, ang aming perspective kung kami po ay may kapatid pa na may mga kaaway or hindi namin iniibig, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na umibig, Panginoon. Na gaya mo, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Kalooban mo po ang mangyari sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Sabihin mo sa likod mo, mahal kita. Hallelujah.